Pagbabago. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Tapos nagsisigaw na ako noon, hindi ko na alam kung nung nangyari. Basta ang ko, makuha ko na attention ng gwardiya. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Ako po ay nagpapaalam na sa ABS-CBN. Exclusive. Suspect sa umaring tangkang pagkidnap sa ama ni Sara Geronimo, hindi binigyan ng piyansa. Modus para mambiktima ng iba pang artista, tinitingnan ng pulisya. Pagpasok at pag-iikot sa ABS-CBN ng umaring kidnapper ng ama ni Sara Geronimo, kuha sa video. Pagsabog sa Zamboanga Airport, huli sa CCTV camera. Kilos sa mga suspect bago isinagawa ang pagsabog, nakunan din ang video. Noy Aquino! Mga militante nagprotesta sa harap ng bahay ni Pangulong Aquino. Compromise agreement sa Hacienda La Visita, kinundena. Tanggang pag-ayos ng tule sa kampo ng pamanuan ng BAL at mga unyon ng mga flight attendants, walang nangyari. Huwalga ng unyon, kasado na. Exclusive. Pagsiba kay Pag-asa Chief Prisco Nilo, bunso daw ng palpak na forecast kay Bagyong Basyang at bagsak na performance bilang administrador. DepEd, desididong isulong ang 12 taong edukasyon sa elementary at high school. Mga magulang umalma. Exclusive. Dahil sa malakas na ulan, mga tipak ng bato sa isang bahagi ng bundok, bumagsak sa kalsada, mga motorista stranded. Tinatapos ko na ang kontrata ko po sa ABS-CBN na naging kapamilya ko. Willie Revillame, gusto nang gumala sa ABS-CBN. Ang sagot ng ABS-CBN, abangan! Sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kinasuhan na ng kidnapping ang lalaking umano'y umatake sa ama ng singer-actress si Sara Geronimo kahapon sa basement parking ng gusali ng ABS-CBN. Kumanta na po ang suspect at walang piyansang nirekomenda ang fiskal. Exclusive. Nagpapatrol, Dolan Castro. Palaban at buwang loob ng ama ni Sara Geronimo na si Mang Delfin nang humarap siya sa Quezon City Prosecutor's Office kaninang hapon para formal na ihain ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Paulino Mercado. Kahapon, naganap ang sinasabing tangka sa ama ni Sara habang nasa kalagitnaan ng ASAP. Tinawag si Mang Delfin ng gwardiya ng ABS-CBN at sinabing hinahanap umano siya ng isang lalaking nagpakilalang nagkatrabaho sa isang shampoo company at may dala umanong regalo para sa anak. Naglakad kami papunta roon sa parking lot. Nakaramdam ako sa kanya ng din sa likod, may halong tulak. Nakbayan niya na ako, sabay saksak na sa akin yun, yung pangkuryente. Kahit may stand gun ng suspect, nakatakas si Mang Delfin at nakahingi ng tulong sa mga gwardya. Kaya naaresto ang suspect na si Mercado. Na-recover din ang kanyang van na ginamitan pa pala ng pantakip na kortina sa loob. Tampered pa ang plaka ng sasakyan. Lumalabas mo sa investigasyon na bahagi nga po ng modus operandi ng suspect na ito ang maghanda ng ganitong klase mga regalo. Kung makikita po nyo nakapangalan sa iba't ibang mga artista para mapaniwala niya ang kanyang bibiktimahin na siya nga'y tagapagdala ng mga regalong ito. At ito nga po makikita rin po ninyo, mukhang planado nga daw po itong kanyang krimen na ginawa. Meron po mga panggapos at meron pang mga ganitong klase mga bubot para tandaan po na yung kanyang krimen ay pinaghandaan. Tingin ko kidnap to eh. Sa eksklusibong panayam naman namin sa suspect, inamin niya pinagplanuhan at pinondohan niya ang kanyang modus operandi. Gipit lang po napilitan lang na gumawa ng di maganda. Hindi ko po kay kidnapin talagang kumbaga kung ano nila nasa katawan niya, ilang parang napag-interesan ko lang. Nadiskubre naman ni Mang Delfin na may malaking pagkakautang pala sa merkado sa kanyang bahay na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso
at maririmata na ngayong araw. Tuloy naman ang laban ni Mang Delfin. Kailangan makahuli talaga yung mga ganyan tao para hindi makapambiktima pa ng, lalo na yung mga babae. No bail ang inirekomenda ni Piskal Ruben Verraggio kay Mercado na nakakulong pa rin naman ngayon sa QCPD Station 10. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino. Tali ang kamay ng mga gwardya para mabigyan ng ganap na proteksyon ang mga pumapasok sa parking area ng iba't ibang mga establishments. Ayon kay Ramon Bergado, ang National President ng Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators o PADPAO, mahirap bantayan ang mga parking lot, lalo na kapag nagtitipid ang mga kumpanya at kulang sa mga security guards. Dapat daw na may nag-iikot na CQ at mayroong CCTV para mabantayan ang seguridad ng mga pumapasok sa parking area. Ayon naman sa PNP Social na siyang humahawak sa regulasyon ng mga security agencies, pag-check lamang daw kung may bomba at ilang pang armas ang magagawa ng mga CQ pero hindi sila maaaring maghalughog. I-mandate natin sa mga parking, they should post sufficient number of guards so they can amply, kasama na yung safety ng karat sa tao. But the trouble is, the number of guards posted is very limited, insufficient to cope with the situation. Abangan po mamaya ang exclusive video na kuha po ng CCTV sa pagpasok ng suspect sa basement parking ng ABS-CBN. Maya-maya po lamang ng kaunti. Karen? At sa ibang balita naman, bigo ang Department of Labor na pagkasunduin ang management ng Philippine Airlines at ng Union ng Flight Attendants ng PAL o FASAP. Dahil dito, ikinakasana ng Union ang plano nilang welga. Hindi naman nababahala ang PAL management sa bantang strike ng grupo. Nagpapatrol Alex Santos. Umabot na 3 oras ang ginawang mediation ng Department of Labor sa pagitan ng PAL Management at mga opisyal ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. Pero ang resulta, hindi nagkasundo dalawang kampo. Git ng FASAP, hindi pinakinggan ng PAL Management ang kanilang hiling na baguhin ang retirement age na 40 anyos na mga empleyadong pumasok noong 2001 pataas. Bukod sa issue ng sweldo, mas importante sa grupo ang security of tenure. Pinag-antay lang kami ng pinag-antay. Pagkatapos ng 3 taon, ang sinabi sa amin, mag-antay pa kayo ng 5 taon. Hindi nyo na kayang Hindi na kaya kasi kailangan talaga rest. Kasi pagdating ng 2015, yan din ang sasabihin sa amin, mag-antay pa ulit.